Bago tayo dumako sa iba pang malalaking balita, makakausap po muna natin ang nagsisilbi pong tagapagsalita spokesperson ng Philippine Air Force, ilalim po ng Armed Forces of the Philippines, si Air Force Colonel Maria Cristina Basco. Kaugnay pa rin po ito doon sa pag-acquire ho ng Pilipinas ng maraming mga air assets itong 2025 at yung kagustuhan po ng Air Force na makakuha pa ng mas maraming assets ngayong 2026. Maraming salamat. Thank you for joining us, Colonel Basco, si Bombo Genesis at Bombo Everito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Kamusta ho ang kabuuan po ng 2025 para ho dun sa pag-abot ng pangarap ng Philippine Air Force na makakuha ng maraming mga air assets? Naabot ho ba ang target accomplishment ng Air Force, Colonel? Lalo ho dun sa usapin po ng asset acquisition, Colonel. So para po naman po sa aspect po ng Air Force po, we are very happy to say po na nagkaroon tayo ng magandang jump sa ating modernization, ano. So yung ating pong full motion flight simulator ay ating pong na turnover na po dito sa atin, at ito po ay nagki-cater sa Bell at sa Black Hawk na helicopters po, at ito po ay nakabase sa Mactan. So ngayon, napakalaking tulong po nito para po sa mga training po ng ating mga piloto, dahil meron din po tayong mga 10 Black Hawk na dumating nitong 2025. So dahil nga po papadami na po yung ating mga equipment, yung ma-complement ng ating mga trainings, kagaya nga po nung full motion flight simulator. And before po mag-end ng taon, so natutuwa po rin po kami na yung ating FA-50 po, nagkaroon po ng kasunduan po ang DND at ang CAI na para po mas mapa-beef up, mas mapa-upgrade po yung ating mga FA-50 fighter aircraft po. Mm-hmm. Okay. Last year, Colonel, ang target po ng Air Force is magkaroon po ng enough aircraft para ho sa mas malawak na aerial patrol operations, ano? Lalo ho sa maritime domain. At ang target nun ho ng Air Force, kung di tayo nagkakamali, mga 12 o 12 na additional FA-50 Block 70 light combat aircraft. Ngayon taon, meron ho bang mga ganitong uri pa ng aircraft o mga air assets na naidagdag o maidadagdag sa inyo pong hanay, Colonel? Opo, so napakalaking tulong po nitong ating added assets, at ito nga po ay part ng Horizon 1 and Horizon 2 at ng Re-Horizon 3 na tinatawag po natin sa ating modernization. Meron pa rin po tayong mga expected din po as planned, and pagdating po sa ating territorial defense, sa ating maritime air domain awareness and air domain operations, ito'y tuloy-tuloy pa rin po. Mas matutulungan po tayo na mas mapag-igting ang ating pagbabantay ng ating teritoryo. Sa katunayan nga po, meron nga po tayong paparating nga din po na Super Tucano aircraft na ayun po yung nilook forward din po natin for next year. At ito po yung malaking bagay dahil may increase po nito ang strike capabilities po natin. Makakatulong po ito sa ating mga close air support operations at sa ating pagmamanman sa ating maritime patrols, no. At bukod pa dun po is tuloy-tuloy din po ang ating Air Force, no, sa we're also expecting C-130 Juliets din po. So alam niyo naman po na ang ating bansa is kailangan handa tayo sa mga sakuna, mga bagyo at mga both natural and man-made calamities. So yung mga addition po nitong mga air assets natin, hindi lang po makakatulong sa pag-address natin sa mga pangangailangan natin dito within our country, but also externally as we shift to comprehensive archipelagic defense concept or external defense po. Sa usapin po ng Super Tucano, Colonel, kasi kung babalikan po natin yung naging budget deliberation ng Senado doon sa budget po ng AFP nitong nakalipas na taon, before na ipasa yung 2026 budget, pinupuna ho kasi ni Senator Raffy Tulfo yung mga Super Tucano na sabi ho niya medyo obsolete na yung technology yung ginagamit ho dito. Sa part po ng Air Force, ipupursu pa rin po ninyo ito, Colonel? So yung Super Tucano is still the same model. Ano po kasi yan yung mga aircraft po kasi natin is for different kinds of operations. Yung nasabi po ng ating butihing senador, I think he was trying to compare it doon sa FA-50, no. Syempre mabilis po 'yon dahil
iba po ang gamit natin doon, mas malayo yung reach noon, and ang gamit po talaga niya is for territorial defense operations na yung malayuan, mabilisan. So, yung iba pong mga aircraft natin, kagaya ng Super Tucano, ito po ay ginagamit natin sa tinatawag na strike capabilities. It will be under the 15th Strike Wing. So, ito pong strike wing ang tumutulong po sa ating mga army personnel kapag meron po silang focused military operations. Itong Super Tucano po ay nagbibigay ng close air support. Sila po yung nag-a-assist. Pagka halimbawa kailangan po nila ng yung mga bomba po na idadrop, ganun po, no. So, they play their own respective role in our air operations. Kumbaga, so yung fighters po is mas malayo po yung reach niya. Yung mga Black Hawk po natin, ito naman po ay ginagamit po ng tactical operations, tactical helicopter wing, I mean. And ito naman po ay also for close air support and also for humanitarian assistance and disaster relief or disaster response operations. Dahil ito po ay marami po yung kanyang pwedeng isakay. So, kumbaga, kailangan po yung assets po natin, hindi lang po siya nakakahon sa isa dahil iba-iba po ang mga kinakaharap nating operasyon. And there are different special or specific aircraft types that are best fitted for that specific operations. Hindi naman po talaga kung halimbawa pinaka-high-tech, yun na po dapat lahat ang fleet natin. Ano po? Okay. Bombardier, with your questions. Alright. Colonel, balikan ko lang po itong karagdagan po na 32 Black Hawk helicopters. Sinabi po kasi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na malaki po yung pangangailangan talaga para sa mga naturang asset. Ano po yung update po dito, Colonel, at kailan po makukumpleto yung delivery po? So, yung last batch po nung additional 32 Black Hawk that we ordered from PZL Melec po na company, no. So yung last batch po, which is about 7 units, will be coming, we're expecting it by next year. So kompleto na po siya. And then yung C-130 Juliet po natin and yung pag-upgrade po natin nung ating mga FA-50s na recently nga po it was signed by DND and CAI. Po. So, ito po, nakikita po natin that yung sa pagdating po ng mga mas capabilities, nakaplano rin po dyan ang capability upgrade din po ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga operators po nitong mga capabilities nito to ensure na ito po'y magagamit natin, ito po'y handa po nating magamit for the for any eventuality po na kakailanganin po natin, as well as yung Super Tucano din po natin na ini-expect for next year as well. It would also augment our close air support requirements. Ang kagandahan po kasi ng mga dumadating po nating mga capabilities, it has allowed the Air Force to simultaneously conduct its operations in three different fronts, kumbaga. So meron tayong internal security, Air Force helps with national development dun sa mga HADR operations natin, and most importantly yung ating territorial defense operations. So internal, national building, and external. Kaya natin yan gawin kahit hindi pa tayo humihingi ng tulong, kumbaga, from our allies or our partners. Okay. Colonel, ngayon, yung target o focus po ngayon ng Armed Forces of the Philippines ay yung external defense and training po sa cyber warfare. Kamusta po yung manpower naman po ng Philippine Air Force? Opo,
po, ang gandang tanong niya. So, actually nga po, meron po tayong mahigit na 2,000 na katao na na-recruit po natin. At ito po, for this year, is po project pa po nating mas madagdagan pa po ang ating mga tauhan. Particular po dito sa Philippine Air Force. Actually po sa buong Armed Forces po, no? Kaya po, ang recruitment process po natin is regularly conducted. Meron po tayong recruitment para po sa mga officers, sa ating mga kabataan dyan na nais mag-join at mag-join at biglang maging part po ng Hukbong Himpapawid. Ina-encourage po namin kayo. Pati po yung ating mga kasundaluhan, yung mga kababayan po natin na may special skills, meron po tayong tinatawag na special enlistment as well. So, hindi lang po talaga yung kumbaga pagbabakbakan ng ating hinaharap, no? So, very diverse po ang trabaho natin dito sa Philippine Air Force. Meron po tayong judge advocate, meron po tayo yung mga cyber. Actually, ayan po yung mas kailangan po natin ngayon. Technologies or yung mga courses po na related sa cyber. Alright, Bombo, dyan, baka may additional question ka pa with Colonel Basco. Okay. Colonel, maraming salamat. Hanggang sa mga susunod na muli, kayo po'y aming makakausap sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat. Ingat po kayo, Colonel. Maraming salamat sa pagkakataon po ng pagbibigay po ng pag-interview po sa atin, sa ating mga kababayan. Andito po ang inyong Philippine Air Force. Kailanman, kahit saan po, kailanganin niyo po kami. We are here to defend and to protect you. May we have a blessed 2026 mula po sa inyong Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga ho sa inyo. Si Colonel Maria Cristina Basco ang nagsisilbi pong tagapagsalita, spokesperson ng Philippine Air Force, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.